Pagod si Rafael nang makarating ng bahay. Kakauwi lamang niya galing sa trabaho. Gusto sana niyang magpahinga, subalit pagbungad ng binata sa malawak na salas, ay naroon ang inang si Rosana. Malapad ang ngiti sa labi ng ginang. Napasimangot si Rapel doon. Alam na niya kasi kapag ganoon ang ngiti ng kanyang ina. Anak, baka pwede ka nang makipag-date. Huwag puro trabaho dapat ang inaatupag mo. Mama, alam niyo naman na wala pa sa isip ko yan, di ba? 28 pa lang ako, ine-enjoy ko pa yung pagiging single. Pero anak, gusto ko na magkaroon ng apo sa'yo. Alam mo naman na uni ko iho kita. Para naman may inaalagaan ako bukod sa mga bulaklak ko sa garden. Saka na lang natin pag-usapan yan, mama. Gusto ko na Ito mga litrato ng mga babaeng gusto kong edit mo, anak. Ang gaganda nila at galing sa mayamang pamilya. Sige na, pili ka na. Hindi mo naman kasi type si Wendy. Para hindi mapahiyang ina, kinuha ni Rafael ang mga litrato at isa-isang tinignan yon. Sinikap niyang hindi mapasimangot habang pinapasadahan ng tingin ang mga larawan ng babaeng naroon. Ano anak, may nagustuhan ka bang isa sa kanila? Sabihin mo lang at isa-set ko ang date yung dalawa. Excited na tanong ni Rosana. Wala pa ako nagustuhan isa man sa kanila, ma'am. I'm sorry. Anya, saka ibinalik ang mga litrato sa ina. Ay anak, ang gaganda nila. Tignan mo Imposible na wala ka man lang matipuhan sa kanila. Umiling si Rafael at hinalikan sa noong ina. Aakyat na ako, ma'am. Pagod ako at gusto ko na muna magpahinga. Napairap si Rosana pero hindi na pinansin yun ni Rafael. Umakyat na siya sa itaas saka pumasok ng kwarto. Hindi niya maiwasang mapapikit nang dumampi sa kanyang likod ang malambot na kama. Dahil sa maghapong stress sa trabaho ay agad siyang nakatulog doon. Umaga na nang magising ang binata. Pagbaba sa dining area ay naroon si Rosana. Hinalikan niyang pisngin ng ina at binati ng magandang umaga. Ngunit hindi siya nito pinansin na para bang wala itong narinig. Mukhang nagtatampong ina dahil sa pagtanggi niya sa alok nito kagabi. Naupo si Rafael. Mama, galit po ba kayo sa akin dahil hindi ako pumayag na makipag-date? Bumuntong hininga si Rosana at tumingin sa kanya matapos ibaba ang tasang hawak. Nagtatampo lang naman ako anak dahil hindi ka pumayag. Wala ka namang masasabi sa mga babaeng nasa litrato. May pinag-aralan, magaganda at mga negosyante ang magulang. Mama, wala talaga akong balak magka-girlfriend ngayon dahil focus ako sa kumpanya. At saka hindi ako basta-basta nagkakagusto lang sa picture. Ewan ko sa'yo, Rafael. Huwag mo kong kausapin, nagtatampo ako. Napabuntong hininga na lamang si Rafael. Napapressure tuloy siya. Inihain na ng katulong ang agahan nila, kaya doon na lamang niya itinuon ng atensyon. Nang matapos kumain, lumapit siya sa kanyang ina at hinalikan ito sa ulo. Papasok na po ako sa trabaho, ma'am. Na kayo magtampo. Darating din naman ang panahon na makakapag-asawa ako at magkakaroon kayo ng apo. Malay nyo, bukas o sa makalawa, makilala ko na yung babaeng para sa akin. Kailangan lang nating maghintay, ma'am. Hindi sumagot si Rosana. Napailing na lamang si Rafael at nagtungo sa kwarto para maligo. Nang makarating ng opisina, nakatanggap siya ng text message galing sa kanyang ina. Ayon sa ginang, hindi siya nito kakausapin hanggat wala siyang ipinapakilalang babae rito. Napakamot siya sa ulo doon. Mukhang kailangan ko yata ng bakasyon. Pagod at stress na nga sa trabaho, may mga ganitong ganap pa si mama. Deserve ko rin naman siguro mag-unwind. Tumayo si Rafael at pinuntahan ng kanyang sekretarya. Good morning, sir. Malawak ang ngiting bati ng sekretarya niya. Reschedule all my appointment next week, Karina. Kailangan ko muna mag-relax. Ikaw na bahala dito. Alam mo naman ang mga gagawin mo, di ba? No problem, sir. Alang-alang sa love life niyo, akong bahala sa lahat dito, sir. Kahit abutin pa man kayo ng 1 taon sa pagbabakasyon, pagbalik niyo dito, wala nang kumpanya. Natawa roon ang binata. Matagal na si Karina bilang sekretarya niya. Mga nasa 7 taon na. Sa 7 taon na yon, masasabi niyang mapagkakatiwalaan ng babae at magaling sa trabaho. Kaya hindi niya pinagkakaitan ng mga benefits, lalo ng pagtaas ng sahod.
Ay, joke lang sir. Siyempre, hindi ko pababayaan ang kumpanya. Salamat Karina. Isang linggo lang naman ako magbabakasyon sa isla. Gusto kong makapag-relax at makapag-isip-isip. Naku sir, balita ko magaganda mga babae sa isla ha. Magsuot kayo palagi ng eyeglasses para naman malayo pa. Kita nyo na kung pasado agad sa panlasa niyo yung beauty. Nagkatawanan silang dalawa. Maya-maya pa, nagpaalam na si Rafael sa sekretarya at nagtungo sa rooftop kung saan naroon ang kanyang private plane. Patungo siya sa private island na pag-aari niya mismo. Tinawagan niyang piloto at ilang minuto lang ang lumipas ay naroon na rin ito. Sa Isla Verde tayo boy, gusto ko muna mag-relax. Anya sa piloto saka pumasok na sa loob. Ipinikit niya doon ang kanyang mga mata para matulog at makapagpahinga. Pagising ni Rafael, natatanaw na niya ang private island. Nakahinga siya ng maluwag dahil malapit na sila. Paglabak ng eroplano ay agad niyang tinungo ang mansyon. Sariwa't malamig ang hangin na dumarampi sa kanyang balat. Napakaganda rin ng asul na kadagatan na tila ba isang paraiso. Ay, after 3 years, nakapagbakasyon din ulit dito sa wakas. Kailangan ko lang pala na ma-pressure para muling masilayan ang ganda ng Isla Verde. Habang naglalakad papunta sa mansyon, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tanda na may nag-text. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa saka binasa ang text. Balita ko, nasa Isla Verde ka raw. Kapag wala kang naiuwing babae, huwag ka nang umuwi. Napailing ang binata. Hanggang sa isla ay sinusundan pa rin siya ng ina na kung anong gusto nitong mangyari. Hindi pa siya nakakalayo ang may tumawag ulit. Si Wendy na kababata niya. Hello Wendy. Rafi, nasa private island ka daw sabi ni Tita Rosana. Tamang-tama palang uwi ko ng Pilipinas. Pupuntahan kita dyan ah. Magdadala ako ng paborito mong wine. Sulitin natin yung buong linggo na magkasama. Excited na ani Wendy sa kabilang linya. Wendy, please lang. Huwag ka nang pumunta dito. Gusto ko muna magpahinga. Pagkasabi niyon ay agad niyang pinatay ang tawag saka sinilid sa bulsa ang cellphone. Natigilan si Rafael ng pag-angat niyang tingin. Isang napakagandang babae ang nagmamadaling sumalubong sa kanya. Malayo pa man ay talaga namang kapansin-pansin ang angkin nitong ganda at kaseksihan. Napakalakas ang dating nito kahit maong shorts at white t-shirt lang ang suot. Magandang umaga po, Sir Rafael. Ako muna yung pansamantalang nag-aalaga ng villa dahil nagkasakit ang tiyahin ko. Ako nga po pala si Crystal, 23 years old. Nakangiting ani ng dalaga. Hindi nakapagsalita si Rafael. Mas maganda pala ito lalo sa malapitan. Makinis ang mala porselanang balat. Straight ang mahaba nitong buhok na abot baywang. Malaki ang hinaharap na alam niyang natural. Matambok ang pang-upo at sobrang liit ng bewang. Nang dumako sa mukha nito ang kanyang mga mata, ay halos tumigil ang kanyang paghinga. Sobrang ganda. Unang tingin pa lang dito ay talaga namang nabihag na ng dalaga ang kanyang pihikang puso. Si Crystal. Ito ang babaeng gusto niyang iuwi upang ipakilala sa kanyang ina. Ito ang babaeng nais niyang pakasalan upang maging ina ng magiging mga anak niya. Ako na po dito, sir. Anitong kinuha mula sa kanya ang 2 travel bag na mabibigat. Literal siyang napanganga doon. Ibang-iba si Crystal sa mga babaeng nakilala niya. Wala itong kaarte-arte sa katawan. Walang makeup. Walang mamahaling alahas at designer's bag. Wala ring mamahaling pabango. Pero para sa kanya, ito ng pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Teka, ako na magbubuhat niyan, Crystal. Baka mabalian ka pa lalo't mabigat yan. Habol niya sa dalaga ng may masmasan. Kaya ko na to, sir! Malakas naman ako eh. Sumunod na lang po kayo sa akin. Buhat ang 2 bag ay binilisan palalo ng dalagang paglalakad. Hindi niya akalaing ganoon pala iyon kabigat. Kung alam niya ng sana, ay hindi na niya yun kinuha kay Rafael. Napasubo na siya kaya nag-asta na lamang ang dalaga na strong siya. Mas lalo pa siyang ginanahan sa pagbuhat nang makitang paghanga sa mga mata ng guwapong binata. Grabe, mas gwapo pala si Sir sa personal. Wala sinabi yung mga pictures niya sa loob ng mansyon. Hindi ba lamang ako nabalaan ni Tia Carmen Makalaglag panty palang kagapuhan ni Sir.
Buti na lang, wala talaga akong panty ngayon suot. Kundi, nakakahiya kung ganitong may buhat ako tapos biglang nalaglag. Wala sa sariling naibulalas niya. Mabuti na lang at medyo malayo na siya, kaya paniguradong hindi siya narinig ng binata. Walang nagawa si Rafael kundi ang hayaan si Crystal. Buhat naman ng piloto ang isang duffel bag na naglalaman ng mga iba pa niyang gamit. Nang makarating sa silid, ay nahiga siya para magpahinga doon. Makalipas ang ilang oras, ay lumabas din ang binata. Natigilan pa siya na makita si Crystal na naglilinis sa salas. Napakaganda talaga nito kahit may hawak na basahan. Habang tinitignan ng dalaga, ay talaga namang nare-refresh ang kanyang mga mata. Kung araw-araw ba naman ganito makikita niya, paniguradong lilinaw ang kanyang mga mata. Magandang hapon po, sir. Mukhang napagod po yata kayo. Ang tagal ng tulog nyo. 4:00 na po ng hapon. Pagod din kasi ako. May makakain ba? Anyang hindi nagpahalata na kanina pang pinagmamasdan ang taglay nitong kagandahan. Oo naman po, sir, meron po. Sandali lang po't paghahain ko kayo. Nakangiting ani Crystal bago ito umalis at nagtungo sa kusina. Hindi niya maiwasang suyuri ng kabuuan ng dalaga para itong may magnet na kahit anong gawin niya ay talaga namang sumusunod dito ang kanyang mga mata. Naupo muna siya sa sofa at hinintay na tawagin siya ni Crystal. Ilan sandali lang ay sumilip na si Crystal mula sa kusina. Sir, nakahain na po yung pagkain niyo. Kain na po kayo. Tumayo si Rafael at nagpasalamat sa dalaga. Nagtungo na siya sa kusina at naupo sa upuan. Masarap ang pagkain na nakahain sa mesa. Nagsimula na siyang kumain. Napapikit si Rafael ng malasahan ng sarap ng ulam. Ikaw nagluto na ito? Ang sarap ah. Maraming salamat po, sir. Nag-aral din po kasi ako ng HRM. Yun nga lang, hindi ko na ituloy. Bala ko sanang ituloy sa pasukan. Napatango-tango naman si Rafael. Hindi lang maganda at sexy ah. Masarap ding magluto. Anang isipan niya. Ngayon lang talaga may babaeng nakakuha ng husto sa kanyang atensyon. Nagpaalam na si Crystal dahil may mga tatapusin pa itong trabaho. Napahinto na naman siya doon na napapalunok habang hinahabol ng tanaw ang tumatalbog na puwet ng magandang katulong. Napaiwas siya ng tingin. Pakiramdam niya ay nagiging manyak na siya dahil sa kakaiba nitong taglay na alindog at kagandahan. Hindi magandang pinagnanasaan niya ang dalaga. Siya rin naman ang nahihirapan dahil sa tuwing makikita niya ito, talaga namang humahaba at naninigas doon ang kanyang espadang nakatago. Patapos na sa pagkain si Rafael nang pumasok si Crystal sa kusina. Yes, Crystal, may kailangan ka ba? Baka gusto niyo pong mamasyal sa labas? Itutour ko po kayo. Baka mainip kayo dito sa mansion eh. Tiyak na mag-enjoy kayo sa magagandang tanawin lalo na doon sa tuktok ng burol. Napaisip si Rafael sa suwestyon ni Crystal. Maganda nga yun. Baka kapamasyal na siya. Makakasama pa niya ng matagalang dalaga. Pagbumuka silang nagda-date niyon sa gitna ng paraiso. Sige, maganda yung suwestyon mo. Wait lang, magbibihis lang ako. Hugasan ko lang tong pinagainan ko. Ako na po sir, trabaho ko po yan. Hindi Crystal, ako na bahala rito. Hindi naman porke ikaw yung katulong. Papagawa ko na lahat sa'yo yung mga bagay na kaya ko naman gawin. Hintay mo na lamang ako sa salas. Ang bait niyo naman sir. Sige po, doon na ako sa salas. Nakangiting ani Crystal. Matapos maghugas sa mga plato, ay nagtungo naman ang binata sa kanyang silid. Hintayin mo lang ako, mabilis na lang ako magbihis. Anya na madaanan ng dalaga na nakaupo sa couch. Okay sir, no problem. Take your time po. Willing naman po ako maghintay. Malawak ang ngiting sabi nito. Nang makapasok sa silid ay napangiti siya. Ang cute naman niya kapag nakangiti. Para siyang anghel na nahulog sa langit. May boyfriend na kaya siya? Anang isip niya. Pumili si Rafael na magandang damit. Gusto niyang magpagwapo kay Crystal. Nang matapos ay lumabas na siya ng silid. Tara na Crystal, libutin natin ang buong isla. Tumayo si Crystal at sabay na silang lumabas ng bahay. Naglibot sila sa kakahuyan. Sa tagal na niyang hindi nakapasyal doon, marami nang ipinagbago ng isla.
Hindi niya akalain na ganun pala yun kaganda. Ang ganda po ng isla, no, Sir Rafael? Hindi rin po kasi ito pinapabayaan nila Tia Carmen at Tio Gorio. Gusto po nila pagbisita nyo, maganda at maayos ang isla. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila dahil nariyan sila para mapanatiling maganda at maayos ang isla. Busy din kasi ako sa trabaho eh. Masama din po ang masyadong subsub sa trabaho, sir. Kaya maganda rin na nagbakasyon kayo ngayon para makapag-relax kayo. Gusto rin kasi ni ma'am na makipag-date ako sa mga babaeng nagugustuhan niya para magkaroon na raw siya ng apo. Hindi ko naman pwedeng pilitin ng sarili ko na magustuhan sila dahil lang sa gusto niya. Meron po palang ganun. Sa bagay, uso talaga yun sa mga mayayaman. Sobrang yaman niyo siguro, sir, no? Kaya gusto na ng mami niyo na magkaroon kayo ng tagapagmana. Hindi naman, sakto lang. Nang unang naglakad si Crystal, ayaw na naman yung mata niya. Pusang sumusunod sa bawat pagtalbog-talbog ng pang-upo nito. Napakagatlabi tuloy si Rafael. Ang balingkinita nitong katawan. Ang maputi nitong kutis ay mas lalong nagpadagdag sa nararamdaman niyang init. Bigla tuloy siya nakaramdam ng kakaibang paninigas. Pakiramdam niya ay masisira na ang suot na pantalon dahil sa tumutusok niyang espada doon. Sir, halika na. 4:00 na ng hapon. Baka hindi na natin makita yung iba pang magagandang tanawin dito sa isla. Ngumiti si Rafael at sumunod sa dalaga. Ilang minuto pa silang naglakad hanggang sa makarating sa tuktok ng buron. Tunay na napakaganda ng tanawin doon. Kitang asul na karagatan habang ang araw naman ay unti-unting lumulubog. Ngunit hindi nagtagal ay bigla namang kumlimlim ang langit. Naku, mukhang uulan yata, sir. Tara na po't baka maabutan tayo. Nagmamadali silang umalis sa tuktok ng burol. Pababa na sila nang tuluyang bumuhos ng malakas na ulan. Doon na muna po tayo sa kubo, sir. Malapit na po yun dito. Baka mapano pa tayo lalo't may mga batot maputik sa dadaanan natin. Baka madulas tayo. Sige, hintay na lang nating tumila. Baka naman bago dumilim ay tumigil na rin ang ulan. Nagmamadaling tumakbo si Crystal sa kinaroroonan ng kubo, kaya sumunod naman si Rafael. Nang makarating doon, ay agad silang pumasok sa loob. Nanginginig silang dalawa dahil sa lamig. Tinignan niya si Crystal, basang-basang damit ng dalaga. Mas maganda siguro kung tanggalin natin ng mga damit para matuyo at magamit mamaya o bukas. Magkakasakit tayo kapag hinayaang basansot na damit. Hindi nagsalita si Crystal pero tumango ito. Hinubad ang binata ang suot na damit at pantalon dahil may suot naman siyang boxer short. Napaiwas ang tingin si Crystal at pansin ni Rafael ang pamumula ng pisngi nito. Napangiti siya dahil katunayan lang yon na inosente ang dalaga. Biglang napabahing si Crystal. Tanggalin mo na yung damit mo, Crystal. Mahirap magkasakit. Kamagalala, sanay na ako makakita ng katawan ng babae. Pakalagdating ka, hindi naman kita anuhin. Walang nagawa si Crystal kundi sundin ang sinabi ni Rafael. Napalunok pang binata nang unti-unti nitong hubarin ang damit at suot dahilan para lumantad ang makinis nitong katawan. Hinubad na rin ni Rafael ang suot na shorts. Bigla siyang napatalikod sa dalaga dahil bigla namang nagalit doon ang kanyang alagang sawa. Tila ba gusto nitong gumapang papunta kay Crystal at lumingkis dito. Mabuti pa siguro ay gumawa tayo ng siga. Dito ka lang. Maghahanap muna ako ng kahoy na pwedeng panggatong. Pagkasabi niyon ay dali-daling lumabas ng kubo si Rafael. Doon siya nakahinga ng maluwag sa kakahuyan. Ganun palang pakiramdam kapag nakakita ng halos hubad na katawan ng napakagandang babae. Halos hindi siya makahinga dahil sa sobrang paninigas ng kanyang malaking sawa doon. Ilang minuto rin niyang pinakalma ang sarili habang nagpupulot ng mga tuyo pang kahoy. Nasapat nang nakolekta ay saka lamang siya bumalik sa kubo. Nilalamig ka na. Buti na lang nakapagdala ako ng lighter. Minsan kasi naninigarilyo ako kapag stress ako. Inayos na niya mga dahon at kahoy at saka yon sinindihan. Nahirapan siya dahil medyo basa mga yon. Pero hindi nagtagal ay nag-apoy at lumiyab din. Ang galing niyo talaga, sir. Sa wakas, hindi na tayo lalamigin. Napatingin si Rafael kay Crystal. Isa-isang kinuha ng dalaga ang mga basa nilang damit, saka sinampay malapit sa may siga para mabilis matuyo.
Sa tuwing napagmamasdan niya ang dalaga, ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Kakaiba rin ang nararamdaman niya na halos naisa niyang ikulong ang dalagang si Crystal sa matitipuno niya mga bisig. Kagad siyang nag-iwas ang tingin nang lumingon ito sa kanya. Napatikim na si Crystal at naupo sa kanyang tabi. Buti naman at napadalaw ka rito, Sir Rafael. Sabi ni Tia Carmen, 3 years ago pa daw yung huling punta niyo rito. Namiss ko rin kasi tong isla. Kahit nasa Maynila ako, hindi ko nakakalimutan tong Isla Verde. Yung asul na karagatan, yung tanawin sa taas ng purol, at saka yung maliit na waterfalls sa kakahuyan. At saka, pwede ba, Rafael na lang yung itawag mo sa akin? Masyado kasing formal kung may surf eh. Okay ba yon? Nakangiting tumango si Crystal. Sige sir, kung yun po yung gusto nyo, Rafael pala. Alam mo ba na simpleng babae lang ang gusto ko? Yung walang arte sa katawan, saka marunong sa mga gawaing bahay. Wala kasing ganun sa Maynila eh. Yung mga babaeng nirereto sa akin ni ma'am, puro kolorete ang mukha. Yung iba, hindi mo na malaman kung alin sa mukha ang hindi pa nareretoke. Kung ako magkaka-girlfriend, gusto ko kagaya mo. Maganda na, sexy pa. Tapos, the best pang kasama, walang halong kartehan. Nagkatitigan sila hanggang sa magbaba ng tingin si Crystal. Kumuha ito ng tuyong kahoy at iniligay iyon sa siga. Huwag kang mag-alala, siguradong darating din yung babaeng para sa'yo. Sa gwapo mong yan, siguradong maraming babae pang magkakagusto sa'yo lalo't mayaman ka. Napatango si Rafael saka tumayo. May mga prutas ba dito na pwede nating makain? Kumakalat ng dilim sa paligid. Bukas na tayo makakabalik sa bilat, baka matuklaw pa tayo ng ahas sa daan. Paniguradong magugutom tayo. Pagkain, sir? Meron ho akong dala. Ayan ka na naman eh. Sabi ko Rafael na lang. Ay, oo nga pala. Anitong tatawa-tawa saka napakamot sa ulo. Dali-daling kinuha ng dalagang kaninang dalang maliit na bayo. Inilabas ito mula doon ng 2 maliit na mineral water, nilagang kamote at 2 pirasong siopaw. Tada! Kain na? Dinala ko to para sana pang merienda. Ang kaso, naging dinner na. Sige, kanina pa talaga ako natatakam kakatingin sa'yo. Anyang kinuhang kamote sa kabinalatan. Nang matapos ay saka lamang niya napansin ang pananahimik ni Crystal. Namumula mukha nito habang hindi sa kanya makatingin ng diretsyo. Oh, bakit natahimik ka? Kasi naman yung mga sinasabi niyo eh, joke ba yun? Baka mamaya haripin niyo ako dito sa kakahuyan. Hoy, hindi ako ganun ah. Joke lang naman yun. Ibig kong sabihin, natakam ako kakatingin doon sa pagkaing dala mo. Palusot ng binata. Napatango naman si Crystal saka nagsimula na rin kumain. Habang pinagmamasdan ni Rafael si Crystal, pakiramdam niya ay para silang magkasintahang nasa kampe. Sadyang masarap itong kasama at todo bale lang. Nakakaantok pala kapag ganitong madilim ang paligid at malamig. Dagdagan pa na wala pang ginagawa. Gusto mo bang may gawin tayo? Nanlaki ang mata ng dalaga doon. Muntik pa itong mabulunan dahil sa pinagsasasabi niya. Rafael naman nagjujoke ka na naman. Hindi ah, kung ano-ano lang talaga yung pumapasok dyan sa isip mo. Marami naman talaga tayong pwedeng gawin dito. Ganon, tulad ng... Tulad ng magkwentuhan. O kaya naman maglaro tayo ng truth or consequence. Pwede rin namang matulog na kung inaantok ka na. Medyo inaantok na rin ako. Pero mukhang sobrang aga pa naman yata para matulog. Pwede naman siguro magkwentuhan na lang pampalipas ng oras. Mas okay sana kung may alak. Kapag ganitong kalamig, masarap uminom habang nagkukwentuhan. Baka may nakatagong alak dito si Tio Goryo. Minsan kasi dito yung nagpapalipas ng gabi lalo na kapag nag-aaway sila ni Tia Carmen. Anang dalaga na tapos na rin kumain. Tumayo ito saka hinalungkat ang mga nakatagong gamit sa may kisame. Mayroong banig, isang unan at isang maliit na kumot. Sa gilid ng poste ng kubo ay may nakasuksok ding brandy. Hindi pa yun nabubuksan. Ayos, mukhang mapapasarap ang kwentuhan natin ito. Buksan mo na para mainitan yung mga katawan natin. First time ko pa namang magtupi sa gitna ng kagubatan. Ako rin naman pares lang naman tayo Kapuwa sila nagkatawanan. Inilatag ng 2 banig malapit sa apoy. Sinimula na rin nilang inumin ng alak at hindi nagtagal ay pareho na silang tinamaan doon. Nasaan pala yung boyfriend mo, Crystal? Taga rito rin ba siya?
Tanong ni Rafael habang inaayos ang kumot na nakatabing sa katawan ni Crystal. Wala pa akong boyfriend. Naging busy rin kasi ako sa trabaho at sa pamilya ko. May mga nanliligaw pero hindi desenteng lalaki. Napatango-tango si Rafael. Deep inside ay masaya siya dahil ibig sabihin ay pwede niyang ligawan ng dalaga. Biglang lumakas ang ulan. Lalong lumamig ang paligid. Napatingin siya kay Crystal na bahagyang nanginig na dahil sa lamig. Mas mabuti siguro na yakapin kita, Crystal, para kahit paano ay makapagbigay tayo ng init sa isa't isa. Kung hindi natin, hindi na niya natapos ang sasabihin dahil niyakap na siya ni Crystal. Sobrang lamig, Rafael. Napangiti na lamang si Rafael at di namang init ng katawan ni Crystal. Niyakap niya pabalik ito. Napatingin siya sa mukha ni Crystal. Hanggang sa napadakong kanyang tingin sa mapupulang labi ni Crystal, bilugang mga mata at mahahabang pilikmata. Wala ni kahit isang tigyawat na parabang alaga ng dermatologist. Anong ginagamit mong sabon at ang kinis ng kutis mo? Natawa naman si Crystal. Tinignan siya nito sa mga mata at bahagyang umiti. Napamura si Rafael sa isip nang bumilis ang tibok ng kanyang puso, lalo na't ilang pulgada na lang ang layo ng labi nito sa kanyang labi. Namana ko to kay mama. Mestiza kasi siya. Si tatay naman ay moreno pero sa kanya ko naman namana yung mahaba kong pilikmata. Ganun pala. Ang ganda ng kombinasyon dahil ikaw yung naging bunga. Pwede pa kitang halikan, Crystal? Natigilan si Crystal at napakagatlabi. Doon lang din napagtanto ng binata na nasabi niyang nasa isip. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya na sabihin yun. Oo naman. Pwede mo akong halikan, Rafael. Napakurap-kurap si Rafael habang pinoproseso ang mga sinabi ni Crystal. Pero bago pa man magbagong isip ng dalaga, ay unti-unti na niyang sinakop ang labi nito. Banayad, puno ng ingat at pananabik ang ginawa niya. Saglit lamang yon at pinutol na niya agad ang halik. Hindi malaman ng dalagang gagawin pagkatapos ng matamis nilang halikan doon. First kiss ko yun, Rafael. Ikaw yung first kiss ko. Talaga? Ako yung first kiss mo? Ang swerte ko pala. Salamat dahil sa akin mo binigay ang unang halik mo. Ngumiti lamang si Crystal. Matapos silang masaid ang laman ng alak, ay magkatabi silang nahiga doon. Nag-share din sila sa maliit na kumot na iyon, kaya naman magkadikit na doon ang kanilang mga katawan. Ramdam ni Rafael ang kalambutan ng dalaga. Halos grabe ang pagpipigil niya sa sarili na huwag itong yakapin at halikan. Dahil kapag ginawa niya iyon, paniguradong maaangkin niya si Crystal nang wala sa oras. Hindi rin nagtagalay pareho na silang nakatulog. Nagising siya bandang 2:00 ng gabi. Malambot, mainit at halos magkadikit ng kanilang mga labi doon ni Crystal. Agad siyang nakaramdam ng sobrang pag-iinit dahil yakap-yakap siya ng babae. Muli niyang ikinalma ang sarili. Pati na rin ang galit ng alagang sawa doon ay kanya ring pinakalma. Hindi siya gumalaw upang hindi maistorbo ang mahimbing na dalaga. 4:00 na ng umaga nang muli siyang dinalaw ng antok. Nang magising siya ay mataas na ang sikat ng araw. Napatingin si Rafael sa kanyang tabi. Wala na roon si Crystal at nakabalot na rin sa kanya ang buong kumot. Luto na yung kamote na inihaw ko, Rafael. Kain muna tayo bago bumalik sa mansyon para mainitan ng sikmura natin. Nakasuot na ng damit at shorts si Crystal. Bumangon si Rafael saka tinanggal ang kumot sa katawan. Lumantad ang matitipuno niyang katawan doon. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pamumula ng pisngi ni Crystal. Tumalikod na ito at naupo sa di kalakihang bato na nasa labas. Sinuot na niya ang kanyang mga damit bago lumabas ng kubo para samahan ng dalaga. Habang kumakain, biglang tumunog ang cellphone ni Rafael. Kinuha niya yon at tinignan kung sino yung tumawag. Si Wendy. Bakit hindi mo sagutin? Baka mamaya emergency yan. Ibinulsa niya ang kanyang cellphone at kinain ng kamote. Hayaan mo na, si Wendy lang naman ang tumatawag. Kapag sinagot kong tawag, paniguradong mangungulit lang yun na pumunta dito sa isla. Natawa si Crystal. Baka naman kasi may gusto sa'yo. Siguro, pero hanggang kaibigan lang tingin ko sa kanya. Ayoko sa babaeng makulit at puro kartehan.
Gano'n naman talaga yung mga mayayaman eh. May pera sila kaya may karapatan mag-inarte. Samantalang kaming mahihirap, hindi pwede sa amin yun. Kailangan naming magtrabaho at magsumika para mabuhay. Simpleng babae lang naman ang gusto ko. Gusto ko, sasalubungin niya ako araw-araw pag uwi ko. Araw-araw siyang nasasabik na makita ako. Yung kontento na sa buhay na kaya kong ibigay para sa kanya. Napatango doon si Crystal pero hindi na ito nagsalita. Ibinigay na lamang nito sa kanya ang inihaw na kamote na sa ganon ay makabalik na sa mansyon. Napansin ni Rafael na umiiwas ito sa ganong usapan. Ilang minuto lumipas ay nagpasya na silang bumalik ni Crystal sa mansyon. Sir, ano po pala yung gusto niyo lutuin ko para sa lunch mamaya? Kahit ano, ikaw nang bahala kung anong gusto mong lutuin. Di naman ako maarte, basta walang gayuma ha. Natawa ang dalaga. Grabe ka naman sir. Oo na, gwapo at mayaman ka. Pero hindi ako gagamit ng gayuma para lang magustuhan mo no. Napangiti si Rafael. Talagang hindi na kailangan ng gayuma dahil unang kita pa lamang niya sa dalaga ay naisa niya itong i-take home para pakasalan at anakan. Ito ng sandamakmak. Nagpa siya muna siyang magpahinga at ganoon din si Crystal. Pagising niya, naligo at nagtungo sa kusina kung saan naabutan niya si Crystal na naghihiwa ng mga gulay. Nice! Iba talaga kapag nag-aaral ng HRM. Palasyep ang dating. Humahangang komento ni Rafael. Sanay na kasi ako. Nagtrabaho rin ako sa restaurant. Umalis lang ako dahil kailangan ni nanay na may katuwang sa pag-aalaga sa mga kapatid ko. Pero sigurado na ako na magpapatuloy sa pag-aaral this year. Matapos ang pagluluto, ay sabay na nilang pinagsaluhan ng tanghalian. Habang kumakain, biglang tumunog ang cellphone ng dalaga. Kinuha ni Crystal yon at tinignan ng caller. Si Mama tumatawag, sandalit sagutin ko lang. Tumango si Rafael sakay pinagpatuloy ang kinakain. Dinig niya doon ang pagsang-ayon ni Crystal sa kausap. Nang matapos ang tawag ay agad din itong ibinaba ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Anong sabi ng mama mo? May sinabi lang sa akin tungkol sa mga kapatid ko. Pansin ni Rafael ang lungkot sa boses si Crystal. Pakiramdam niya ay may problema ang dalaga pero ayaw niyang magtanong. Mas maganda na ito ang magkuwento sa kanya. Nang matapos kumain, nagpaalam si Rafael kay Crystal na pupunta sa silida para gawin ang kanyang trabaho. Ano kayang problema ni Crystal? Hindi niya napansin ang oras habang ginagawa ang kanyang trabaho. Kaya nang magutom siya, nagtungo siya sa kusina pero wala doon si Crystal. Crystal, nasan ka? Ngunit walang sumasagot sa pagtawag ni Rafael. Lumabas siya at nakitang hardinero na nagtatabas ng halaman. Nakita niyo po ba si Crystal, Manong? Wala kasi siya sa bahay eh. Kanina ko pa siyang hinahanap. Naku sir, kani-kanina lang ho ay umalis si Crystal. May emergency daw kasi sa bahay nila. Ay busy raw ho kayo sa trabaho kaya hindi na niya kayo inabala. Sabihin ko na lang daw sa inyo na umuwi siya. Ganun po ba? Pwede po bang malaman kung saan siya nakatira? Abay, dyan lang naman po sa kabilang baryo. Siguro mga 10 minutes ay nandun ka na kung sasakay ka ng motor. Wala ni siyang sinayang na sandali. Pinuntahan na niya agad ang dalaga gamit ang motor ng hardinero. Ilang minutong lumipas, nakarating na siya sa bahay ni Crystal. Kagad siyang bumaba ng motor na makitang nagkakagulong isang bahay doon. Lumapit siya sa isang babae. Miss, alam niyo ba kung saan nakatira si Crystal? Itinuro ng babae ang bahay kung saan nagkakagulo mga tao. Ano pong meron at ang daming tao? Sinabi ng babae na pinapaalis daw kasi si Crystal ng ama nito sa bahay. Dahil titirhan na raw ng bagong pamilya nito. Naikuyom ni Rafael ang kanyang kamao. Hindi niya akalain na galing pala sa broken family si Crystal. Siya na nga yung may kabit, siya pa yung may ganang magpalis sa totoo niyang pamilya. Walang kwentang ama. Hindi na hinintay ni Rafael na makasagot ang babae. Nakipagsiksikan siya hanggang sa makarating siya sa unahan. Nasa harap si Crystal na matapang na nakatingin sa ama. Tay, kaming totoo niyang pamilya. Pero bakit sila yung gagamit ng bahay? Kabit mo siya kaya wala silang karapatan. Tumigil ka, Crystal. Akin tong lupa. Minana ko pa sa magulang ko. Wala kayong karapatan dito kaya lumayas kayo. Iniangat ni Crystal ang hawak na 2x2 saka idinuro sa mukha ng ama. Sige, subukan mo lumapit dito kung gusto mo tumama sa itong 2x2. Hindi ako papayag na basta na lang kaming aapihin dahil dyan sa kabit nyo.
Matagal nang hiwalay ang nanay at tatay mo, Crystal. 5 ng anak namin ng tatay mo. Kung hindi lang kinarengkeng na malandi mong nanay itong si Rodolfo, wala ka rin sana dito ngayon. Pasalamat ka nga dahil 15 years kayong hinayaang manirahan dito. Lahat may hangganan, Crystal. Kaya umalis na lang kayo ng matiwasay kung ayaw nyo ng gulo. Dahil sa sinabi ng malanding kabit, ay umusok ang ilong ng dalaga sa sobrang galit doon. Masamang tingin ang ipinukol niya sa babae. Binabalaan ko kayo. Oras na hindi kayo umalis ngayon din. Tatama dyan sa katawan niyo itong 2x2. Wala kayong karapatang bastusin ng nanay ko. Kayong dalawa ng nanay mo dapat umalis! Napahiyaw ang matapang nakabit doon nang tumama dito ang 2x2. Agad itong dinaluhan ng tatay niya. Pagkatapos ay galit siya nitong sinugod upang sampalin na malakas. Pero naging maagap ang dalaga. Bago pa man tumama sa mukha niya ang malakas itong sampal, ay naipalo na niya ang 2x2 sa braso nito, dahilan para mabali yun. Napahiyaw sa sakit ang ama. Umiiyak itong dinaluhan ng kabit. Wala ka talagang puso! Sarili mo ama sinaktan mo! Talagang wala akong puso, kaya umalis sa kayong dalawa bago pa ako kumuha ng itak. Oo, aalis kami! Pero maghintay ka lang dahil magdedemanda ako. Ipapadampot kita sa pulis! Hindi na nag-aksaya ng oras si Crystal upang panuorin ang drama ng ama at kambit nito. Niyakap niyang ina saka inakay ito papasok sa loob ng bahay. Tapos na palabas, magsiuwi na kayo! Anya sa mga taong nakikiosyoso. Nagsialisa ng mga tao na may kasamang bulungan pero may isang natira, si Rafael. Nakatayo ito sa may hindi kalayuan. Nang mahagip ito ng kanyang paningin ay lumapit ang binata. Pasensya ka na sa naabutan mong eksena ha. Si Papa kasi gustong kunin yung bahay para dito sila tumira kasama yung kabit niya. Pero ilalaban ko to dahil si Mama yung legal niyang asawa. Naintindihan ko. Pumunta ako rito dahil wala ka sa mansyon. Sinabi ni Manong na umuwi ka raw. Kung may problema ka, huwag kang mahiyang magsabi sa akin, Crystal. Dahil baka makatulong ako ha. Ayoko lang kasi na madamay ka sa gulo ng pamilya namin eh. Totoo yung nakita mo. May ibang pamilya si tatay. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Crystal. Mukhang kailangan ito ngayon ng taong makakaintindi sa kanya. Ang maramdaman na hindi ito nag-iisa. Akmang magsasalita si Crystal nang magsalita ang ina nito na hindi nila namalayan na nakalapit na pala sa kanila. Napatingin si Rafael sa gina. Anak, mas mabuting patuloy mo muna sa bahay ang bisita mo. Hindi yan nandyan kayo sa labas. Baka makita kayo ng mga kapitbahay at bumalik pa yung mga yon para muling makiusyoso. Sige ma, tara muna sa loob Rafael para makapagmerienda tayo. Pumasok na si Rafael at Crystal sa loob ng bahay matapos siyang ipakilala sa ina nitong si Carmina. Nagtungo naman ang ginang sa kusina para maganda ng merienda bago magluto ng hapunan. Nasa tapat niya lang nasa pa si Crystal at tahimik na nakaupo. Sa susunod na may mangyaring ganito, sabihin mo agad sa akin ang makapagpadala ako ng pulis. Hayaan mo na yon. Siguro naman hindi na sila babalik pa. Dahil kapag bumalik sila, talagang hindi lang yun yung aabuti nila. Tumayo si Rafael at lumapit sa dalaga. Hinawakan niyang kamay ni Crystal at bahagyang pinisilyon. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon niyo rito, pwede naman kayo doon sa mansyon. Wala naman halos nakatira doon eh. Tumingin sa kanya si Crystal at ngumiti. Salamat Rafael. Kahit ilang araw pa lang tayo nakakakilala, pero pakiramdam ko, kampante ako basta nandyan ka. Napakabait mo sa akin. Naluluhang anang dalaga. Gamit ang hinlalaki ay pinunasan ni Rafael ang luha nito. Kagad silang napalayo sa isa't isa nang makarinig ng pagtikhim. Napatingin si Rafael kay Carmina na may dalang tray ng merienda. Nakangisi ang gina. Rafael, doon ka sa kabila. Magmerienda ka muna at magluluto ako ng hapunan natin. Dito ka na maghapunan. Nagpasalamat si Rafael kay Carmina. Matapos magmerienda ay nag-usap lamang silang dalawa ni Crystal hanggang sa magdilim na. Tinawag na sila ni Carmina. Sabay na silang nagtungo sa kusina. Adobong manok ang kanilang ulam. Huwag kang mahihiya Rafael, kumain ka lang ng kumain. Maraming salamat po Tita Carmina. Mukhang mapaparami ang kain ko nito. Paniguradong sa inyo nagmana si Crystal na sobrang sarap magluto. Wala yon. Sinabi ni Crystal na napakabait mo raw na boss. Ma, wag mo naman sabihin yun. Natawa na lamang si Rafael sa sinabi ni Crystal.
Nag-pray muna sila bago nagsimulang kumain. Habang kumakain, patingin-tingin sa kanyang ina ni Crystal. Tita Carmina, kanina pa po kayo napapatingin sa akin. May gusto po ba kayong itanong o sabihin sa akin? Gusto ko lang tanungin kung may relasyon kayo ni Crystal, Rafael. Bigla namang naibuga ni Crystal ang tubig na iniinom. Tumayo si Rafael at hinagod ang likod ng dalaga. Maging maayos na ito. Bumalik na siya sa kanyang upuan. Hinawakan niyang kamay ni Crystal dahilan para mapatingin ang dalaga sa kanya. Opo, Tita Carmina. May relasyon po kami ni Crystal. Kaya rin ako nandito para ipaalam sana ang relasyon namin. Napatitig sa kanya si Crystal habang kumukurap-kurap. Napapalakpak naman si Carmina. Talaga, masaya akong malaman na may nobyo ng anak ko. Alam mo bang no boyfriend si Spurt nung si Crystal? Manaman eh. Natawa si Rafael sa itsura ni Crystal. Nakasimangot kasi ito at umira pa. Wala namang nakakahiya doon, anak. Mas mabuti pang samahan mo tong si Rafael bukas sa falls na malapit dito sa atin. Maganda doon. Tiyak na mag-e-enjoy ko yung dalawa. Oo nga pala, hindi mo pala yun napupuntahan, Rafael. So, paano? Gusto mo bang puntahan natin bukas? Abay, syempre naman gusto niya. Kaya nga siya nagbakasyon para malibang, di ba? Dito ka na lang matulog, iho. Para kinabukasan maaga kayo makarating doon. May mga damit naman na pwedeng kumasya dito sa'yo. Napabuntong hininga si Crystal at napatingin sa kanya. Dito na ako matutulog, Crystal. Gusto ko ring pagbigyan si Tita Carmina. Ani Rafael, sa kawalang sabi-sabing inakbayan siya. Nanlaki ang mata ni Crystal doon sa kakinurot ng palihim ang binata. Gustong gusto kita para kay Crystal, iho. Napakabait mo. Nawala tuloy yung stress ko sa mga nangyari kanina. Nang matapos silang kumain ay napagpasyahan na nilang magpahinga. Naglatag si Crystal ng kumot sa sahig. Ako na yung matutulog dito sa sahig, ikaw na dyan sa kama. Ako na matutulog dito sa sahig, dyan ka na sa kama. Mag-alala, nakaya ko nga humiga sa kubo, di ba? Ngumiti si Crystal hanggang sa biglang nagtaas ang kilay ng dalaga. Siya nga pala, bakit pa sinabi kay mama na magkasintahan tayo kahit hindi naman? Para maiwasan niyang magduda. At saka gusto ko lang sana makita yung reaksyon ng mama mo. Hindi ko inaakala na ganun yung magiging reaksyon niya. Halata naman na no boyfriend since birth ka kasi ako yung first kiss mo. Ngumiti si Rafael. Umirap naman si Crystal at nahiga na sa kama. Matulog na nga lang tayo. Mabuting diyan ka talaga matulog kasi nagsinungaling ka. Natawa naman si Rafael at nahiga na rin. Tumingin siya kay Crystal na nakatingin din pala sa kanya. Pero masaya ako dahil ako yung first boyfriend mo kahit pa kunwari lang. Ngumiti si Crystal at tumalikod na sa kanya. Matulog ka na nga sa Rafael, maaga pa tayong gigising bukas. Nakangiting ipinikit ni Rafael ang mga mata. Hindi niya akalain na magiging ganoon kaganda ang karanasan niya sa pananatili sa Isla Verde. Kinabukasan, nagising si Rafael dahil sa mabangong aroma ng nilulutong pagkain. Bumangon siya at lumabas ng silid, saka dumiretso sa kusina. Ang dami niyong nilutong ulam dalawa lang naman kaming kakain. Abay dapat lang anak, ipagdidiwang ko na rin to dahil sa wakas ay may boyfriend ka na. At saka kung kayo yung magkatuluyan, magiging magandang kinabukasan mo sa kanya. Lihim na napangiti doon si Rafael sa usapan nilang mag-ina. Lumapit siya at binati ang dalawa na magandang umaga. Lumingon sa kanya si Carmina. Gising ka na pala, Rafael. Nagluto ako ng adobong baboy, dinakdakan at sisig. Tiyak na magugustuhan mo to. Pagluluto rin ako ng merienda nyo. Kung hindi mo lang alam, isa ako sa pinakamasarap magluto rito sa amin. Pag mo na nga lang pansinin si mama, nagpapasikit lang yan kasi nga boyfriend kita. Bulong ni Crystal nang makalapit sa kanya. At least, masaya siya para sa atin. Hindi na umimik si Crystal. Tinulungan na lamang nitong ina sa paghahanda ng pagkain. Nag-insist si Rafael na tulungan ng dalawa pero hindi siya pinayagan ng gina. Kumain ka na lang dyan, Rafael, para may lakas ka mag-drive mamaya. Kumuha si Rafael ng plato at sumandok ng kanin. Ipinaghain siya ni Crystal ng ulam. Ganyan mga anak. Mabuting pinagsisilbahan mo si Rafael para hindi ka naman ibago kapag magkasawa na kayo. Practice pa. Ma, baka nakakalimutan nyo na katulong niya ako sa mansyon. Katulong ka man niya basta girlfriend ka niya. O siya, malapit na ako matapos sa pagluluto ng merienda. Kumain na kayo para makapag-ready na.
Sumandok na rin si Crystal at sinabayan siyang kumain. Nang matapos kumain, naganda na sila sa pagpunta ng falls. Pagpasensyahan mo na si Mama ha. Excited lang kasi talaga siya na magkaroon ako ng jowa. Kasalukuyan silang nagbabiyahe ng mga sandaling yon sakay ng motor. Nakakapit naman si Crystal sa kanyang balikat. Dahan-dahan lamang ang pagpapatakbo ni Rafael para marinig niyang pinag-uusapan nila. Wala yon, naiintindihan ko siya kasi nga first boyfriend mo ko. Anong first boyfriend? Kutong bigla-biglang nagsabi na boyfriend kita no? Napangisi si Rafael sa sinabi ni Crystal. Bakit hindi natin totohanin na maging tayo? Hindi na nagsalita si Crystal. Marahil ay nahihirapang sagutin ang sinabi niya. Ilan sandali lang ay nakarating na sila sa falls. Ibinaba nilang kanilang mga gamit at naganap ng cottage. Hindi maiwasang mapanganga ni Rafael dahil sa taglay na ganda ng lugar. Wow, ang ganda ng falls ah. Ito na yata yung pinakamagandang falls na nakita ko. Oo naman, isa ito sa pinakadinara yung falls dito sa amin. Halika na, mag-swimming na tayo. Gustong-gusto ko na maligo. Nagmamadaling tinanggal ni Crystal ang damit ito, dahilan para makita niya ang two-piece bikini na kulay itim na suot ito. Bumagay iyon dito lalo't maputi ang dalaga. Napakaganda ng tanawin dito, pero hindi hamak na mas maganda ka, Crystal. Natawa doon ang dalaga. Bolero, tanggalin mo na rin yung suot mong damit para makababad na. Tinanggal ni Rafael ang suot dahilan para lumitaw ang six-pack abs niya. Napatingin doon si Crystal at napalunok. Kagad itong nag-iwas ang tingin sa kanya at tinignan na lamang ang falls. Let's go? Lumapit si Rafael kay Crystal na nakatingin pa rin sa falls. Hinawakan niyang kamay na babae at hinila ito patungo sa ibaba. Natawa na lamang ang dalaga sa ginawa niya. Nagsabuyan sila ng tubig habang nagtatawanan. Lumangoy sa malalim na parte ng falls. Nang mapagod ay naupo naman sila sa batuhan. Ang sarap sa pakiramdam no, nakakawala ng stress. Oo naman, talaga masarap sa pakiramdam dahil kasama kita. Tumingin si Rafael kay Crystal. Nagkatitigan silang dalawa doon. Unti-unting inangat ang binatang kamay niya saka hinaplos ang makinis na mukha ng dalaga. Gusto kita, Crystal. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong ikaw na yung gusto ko. Kagad na nag-iwas ang tingin si Crystal. Huminga siya ng malalim. Hindi naman kita minamadali. Kung hindi mo man ako magustuhan, ayos lang sa akin. Hindi naman sa ganon. Natatakot lang din ako lalo't hindi ka naman magtatagal dito. Mas maganda sigurong kumain na muna tayong dalawa. Tumayo na sila tagtungo sa cottage para kumain. Nanatili pa sila sa cottage ng ilang minuto bago nagpasyang maligo ulit. Sinubukan nilang alisin sa isip ang pinag-usapan kanina. Hapon na nang makabalik ng bahay sina Crystal at Rafael. Sinalubong sila ni Carmina. Kamusta ang pagligo sa falls? Nagustuhan mo ba, Rafael? Nag-enjoy ba kayo? Sobrang nag-enjoy ako, tita. Kahit saan naman ako dali ni Crystal, mag-enjoy ako. Totoo maganda yung falls, pero mas maganda pa rin ho si Crystal. Napahagikik sa kilig ang Gina. O siya, magpahinga muna kayo. Siguradong parehas kayong napagod sa paglalangoy. Pagsapit ng gabi, matapos kumain ng hapunan, ay akmang papasok sana si Rafael sa ekstrang silid doon. Iyon kasi na pag-usapan nila ni Crystal kanina sa falls. Papasok na rin sana ang dalaga ang silid dito nang biglang nagsalita ang ina. Rafael, mas mabuting sa silid ka ni Crystal matulog. Hindi naman na kayo mga bata. At gusto ko na rin na magkaroon ng apo sa inyo ni Crystal. Natulog ka naman na dyan kagabi kaya ayos lang sa akin. Napatingin si Rafael kay Crystal na nanlalaki ang mga mata habang nakaawang ang labi. Ma, hindi pwede yung gusto. Lumapit si Carmina sa kahinilang kamay ni Rafael papasok sa silid ni Crystal. Pasok na. Bakit? Hindi pa ba kayo sigurado sa isa't isa? May edad na kayo kaya bigyan niyo na ako ng apo. Wala silang nagawa kundi ang pumasok na lamang sa loob ng silid. Sinara yon ni Crystal. Pumarap ang dalaga sa kanya. Ay, pasensya ka na kay mama. Gustong gusto kanya talaga para sa akin. Ikaw kasi, sinabi mo pang magkasintahan tayo. Hayaan mo na, nasabi ko na eh. At saka dito naman ako sa lapag matutulog gaya kagabi. Sigurado ka? Baka mamaya hindi ka makatulog kasi hindi ka sanay. 2 araw ka na rito. Okay lang, tara matulog na tayo para makapagpahinga na. Nakakapagod din pala lumangoy maghapon.
Dahiga na si Rafael sa sahig pagkatapos mailapag ang manipis na foam. Hindi naman mapakali si Crystal sa kama. Liningon niya si Rafael na nakatihay at nakapikit ang mga mata. Gising ka pa ba, Rafael? Dito ka na lang sa tabi ko, maluwag naman ang kama eh. Nagbulat ang mga mata si Rafael at tumingin sa dalaga. Hindi niya maiwasang mapalunok sa para ng pagtitig nito sa kanya. Sigurado ka? Tatabihan talaga kita. Oo, sabi. Natulog na rin naman tayo na magkatabi doon sa kubo eh. Malala pa nga yun dahil halos wala tayong mga damit. Gumiti ito at bumangon. Umusad naman siya para may space ang binatang amo. Nang makahiga ito, ipinikit na rin niya mga mata pero hindi siya dalawin ng antok. Mukhang hindi kaya dalawin ng antok. Magkwentuhan muna kaya tayo. Sumang-ayon si Crystal. Humarap siya kay Rafael kaya nagkatitigan sila doon. May posibilidad ba na magagusto ka sa akin, Crystal? Oo naman no. Walang dahilan para hindi ako magagusto sa'yo. Mabait ka, gwapo, mayaman, at higit sa lahat, hindi ka matapobre. Bahagyang umiti si Rafael hanggang sa mapadakon tingin nito sa kanyang labi. Napalunok siya. Naisip niya na baka halikan siya ng binata. Rafael, hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil bigla na lamang siyang hinalikan ng binata. Napapikit doon si Crystal. Na maglapat ang kanilang mga labi ay automatikong kumalat sa kanyang katawan ang tila bulta-bultahing kuryente na nagmumula sa labi nito. Tila biglang nanlumo ang buo niyang pagkatao doon. Napahawak siya sa batok ng binata habang unti-unting tinutugon ang bawat halik nito. Halos kapusin sila ng hininga dahil sa tindi ng init ng ginagawa nilang halikan. Halos ayaw na nilang paghiwalayin ang kanilang mga labi roon. Subalit maya-maya pa ay pinutol ng binata ang masarap nilang halikan. Pakiramdam tuloy niya ay nabitin siya. Gusto kitang angkinin ngayon, Crystal. Papayagan mo ba ako? Mapupungay ang matang tanong ng binata. Sinalubong niya mga titig nito. Aaminin niya. Gusto niyang binata at gusto niyang ibigay ang sarili dito. Gusto ko rin naman na may mangyari sa atin, Rafael. Oo, gusto kong angkinin mo ko. Yun lang ang hinintay na sandali ni Rafael. Muli nitong sinakop ang kanyang labi roon. At maya-maya pa ay tuluyan na nga siya nitong inangkin ng buong buo. First time niyang makarating sa langit kasamang lalaking nagugustuhan. Nang gabing yun ay 4 na beses nilang inulit-ulit ang pag-akyat sa langit ang magkasama. Halos umaga na ng tuluyan silang nakatulog. Nagising si Rafael ng magandang mukha ni Crystal ang nabungaran niya. Biglang sumagi sa isip niya ang nangyari kagabi. Siya ang nakakuha ng pagkabirhen ni Crystal at masasabi niyang maswerte siya. Hinawakan niyang labi ng dalaga na kay lambot halikan. Nangangako ako na hindi kita iiwan. Hindi ko sasayangin na sa akin mo ibinigay ang sarili mo, Crystal. Dahan-dahang nagmulat ang mata si Crystal. Ngumiti siya na magtamang kanilang paningin. Good morning. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit. Hindi alam ni Rafael kung paano niya sasabihin yon. Natawa naman si Crystal. Okay lang ako, Rafael. Pero namamaga yata dito si babae. Ilang beses mo kasi. Hindi na naituloy ni Crystal ang sasabihin dahil may kumatok sa pinto. Nagmamadali silang bumangon at nagbihis nang marinig ang boses ni Carmina. Gising na ba kayo, Rafael at Crystal? Kain na tayo, luto ng almusal. Opo ma, lalabas na po kami, sandali lang. Aba, siguraduhin niyo lang na may apo na ako riyan ha. Kung walang nabuo, magtatampo ako. Nang matapos sa pagbibihis, lumabas na sila at nagtungo sa kusina kung saan naroon si Carmina. Abala ito sa paghahanda ng almusal sa mesa. Halina kayo para sabay-sabay na tayong kumain. Ano, magkakaroon na ba ako ng apo? Ma, huwag na muna nating pag-usapan yan. Kumain na lang tayo, babalik pa kami sa mansyon. O siya, sige anak, balitaan mo agad ako ha kung magkakaroon ako ng apo. Matapos silang mag-agahan ay bumalik na sila sa mansyon. Natigilan si Rafael dahil bukas ang front door. Doon niya lamang napagtanto kung sinong bisita dahil lumabas ito. Si Wendy. Lumapit ang babae sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Kanina pa ako nandito at naghihintay sa'yo, Rafael. Kumusta ka? Alam mo bang na-miss kita? Napatingin si Rafael kay Crystal na nasa tabi niya lamang. Nakatingin ito kay Wendy. Anong ginagawa mo rito, Wendy? Sino nagsabi na pumunta ka rito?
Hindi niya maiwasang mainis dahil hindi niya ito binigyan ng pahintulot na pumunta doon. Nang muli niyang sulyapan si Crystal ay medyo nakasimangot na ito. Mukhang nandito na yata yung girlfriend mo. Nakakahiya naman kung may istorbo ko kayo. Akmang aalis na si Crystal pero mabilis niyang hinawakan ang kamay ng dalaga at tinitigan ito. Hindi ko siya girlfriend, Crystal. Siya tong. Natigilan si Rafael nang biglang umabrisyete si Wendy sa kanya. Tinignan niya ito na masama ngunit ngumiti lamang ang babae. Sa ngayon, hindi ko pa siya boyfriend. Pero soon, magiging boyfriend ko na siya. Wendy, alam mo kailanman na hindi magiging tayo. Kaya itigil mo na yung pagpapantasya na maging tayo. Umirap lamang si Wendy. Hinila na ni Rafael si Crystal papasok sa loob ng bahay. Pero natigilan siya nang bigla siyang halikan ni Wendy. Mabilis ang ginawa niyang pagtulak dito. Matalim niyang tinignan ng babae. Bakit mo ako hinalikan, Wendy? At sino nagsabi na halikan mo ko? Gusto ko eh. Masama ba? Single ka, single ako. Kaya walang dahilan para hindi ko gawin yon. Hindi mo naman siguro girlfriend yung babae na yan. Bumuntong hininga si Rafael at napatingin kay Crystal. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng dalaga. Girlfriend ko siya, Wendy. Kaya pakirespeto na lang pwede. Nanlalaki ang mga mata ni Wendy na tinignan si Crystal. Girlfriend? Hindi ako naniniwala na girlfriend mo siya. Niloloko mo lang ako. Para tumigil ng babae, ay walang paalam niyang hinalikan sa labi si Crystal. Niyakap pa niyang dalaga. Namumulang pisngin ito dahil sa ginawa niya, pero effective naman dahil napairap si Wendy. Naniniwala ka na ngayon? Sandali itong sumulyap sa kanila pero agad ding umiwas ang tingin. Oo na, sabi mo eh. Pero girlfriend mo pa lang naman siya at hindi pa kayo mag-asawa. May patirik-tirik pa ng matang nito saka naglakad palayo. Nagsinungaling na tayo kay nanay. Pati ba naman dyan sa babae na yan? Makulit si Wendy, Crystal. Kaya sana sumang-ayon ka na lang. Das na to, promise. Tumango ang dalaga saka nagpaalam na pupunta sa second floor para maglinis. Nang makalis si Crystal ay siya namang pagsulpot ni Wendy. Anong gusto mo for lunch? Ako yung magluluto. Lutuin mo na lang ang gusto mo lutuin, Wendy. Pupuntahan ko lang si Crystal. Rafael, ngayon lang ako pumunta dito. Hindi mo ba ako kayang pakisamahan kahit ngayon lang? Makikita sa mukha ng babae ang lungkot. Nakaramdam siya ng kaunting konsensya kaya pumayag na lamang ang binata. Sobrang lawak ng ngiti nito. Ayun, halika, tulungan mo na lang ako sa pagluluto. Yung paborito mo, creamy beef and mushroom. Niyaya na siya ni Wendy sa kusina. Sumulyap muna siya sa pangalawang palapag pero wala si Crystal. Nang makarating sila sa kusina ay tinulungan niya si Wendy. Kung ano-ano ang mga pinagawa nito sa kanya. Pinag-chop siya nito ng mushroom, bawang at sibuyas. Pati yung karneng baka ay siya rin ang pinaghiwa dahil masisira daw ang manicure nito. Naikumpara tuloy niya si Crystal dito. Walang sinabi si Wendy kumpara sa dalaga. Hindi bale na dahil bukas ay papauwi na niya ito sa Maynila. Patapos na ako sa pagluluto. Tiyak na masarap ito at magugustuhan mo, Rafael. Ako nagluto eh. Tatawagin ko muna si Crystal. Ha? Pwede naman. Hindi na hinintay ni Rafael na matapos ang sasabihin ni Wendy. Umakyat na siya ng second floor upang yayain kumain si Crystal. Halos masuyod na niya ang buong mansyon pero ni anino nito ay hindi niya nakita. Nagalit kaya siya? Kasalanan kasi ito ni Wendy. Tuloy, posibleng hindi ako nito makaskor mamayang gabi. Bubulong-bulong na napapakamot sa ulo ang gwapong binata. Rafael, nasan ka? Kain na tayo, gutom na ako eh. Oo na, hinahanap ko lang si Crystal pero hindi ko makita. Hayaan mo na siya, kakain din naman yun kapag nagutom. Masayang kumain ng dalawa doon, samantalang si Crystal ay nagmumukmok sa kwarto niya. Naramdaman niya kanina ang pagpasok ni Rafael sa kwarto pero nagtago siya sa gilid ng aparador. Ewan ba niya? Pero hindi kasi niya gustong presensya ni Wendy. Pakiramdam ng dalagay bagay na bagay ang mga ito sa isa't isa. Samantalang siya hindi hamak na maid lamang. Tagalaba lang siya tagalinis ng bahay ni Rafael. Hindi ako nagluluto. Bahala silang mamatay sa gutom. Pag-isang bumubulong-bulong doon ng dalaga habang kumakain ng chichirya. Pagsapit ng gabi ay naisipan niyang bumaba sana para tignan kung ano yung ginagawa ni na Wendy at Rafael. Ngunit nanikip lamang ang kanyang dibdib dahil sa nakita. Habang nasa taas ng hagdan, ay kitang-kita niyang dalawa.
Halos kumulo doon ang kanyang dugo. Masakit. Sobrang sakit na makita na yung lalaking katalik niya kagabi ay masaya ngayon kasamang ibang babae. Magkatabi ang mga ito. Nakangiti na halatang nag-e-enjoy kasamang isa't isa. Nagbibiruan pa ang mga ito habang nagluluto. At ang pinakamasakit, si Wendy ang naghihiwa ng bawang at sibuyas, samantalang si Rafael naman ang nagigisa para mag-asawa ng mga ito. Hindi pwede to. Ako dapat yung kasama ni Rafael. Ako dapat yung pinagluluto niya. Pinaligaya ko siya kagabi kaya dapat ako naman yung pagsilbihan niya. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan upang puntahan ang main switch ng kuryente sa gilid ng hallway. Isang pindot lang, biglang dumilim ang buong mansyon. Malakas sa sigaw ni Wendy mula sa kusina. Narinig na lamang ni Crystal ang pagkalampag at pagdula sa tiles. May natapong tubig kasi kanina kaya nadula si Wendy. Wendy, okay ka lang? Sigaw ni Rafael pero madilim. Hindi ito makagalaw sa kinatatayuan at baka matapakan niya ang babae. Nagmamadali namang pumasok sa kusina si Crystal na may dalang flashlight. Naabutan niya doon na nakaupo si Wendy sa sahig at umiiyak. May bahid pa ng mantika ang damit ito. Miss Wendy, ayos ka lang? Kunwari pag-alala ni Crystal. Pero sa loob-loob niya, tuwan-tuwa siya. Buti nga sa'yo. Ganyan yung napapala ng mga malalandi. Inalayan niya si Wendy papunta sa kwarto nito. Ingat po kayo. Sabi niya na may matamis pang ngiti sa mga labi. Pagkalabas niya ng kwarto ay naroon si Rafael. Kalmado ito subalit seryoso mukha. Bigla siyang kinabahan dahil sa kapilyahang ginawa. Buksan mo na yung switch. Utos si Rafael. Switch? Ano switch po, sir? Nagmamaang-maangan pa niyang tanong. Alin pa ba? Yung switch na kuryente. Buksan mo na ngayon din. Kinakabahang tinungo niya ang hallway. Pero pagdating doon ay huling-huli siya. Nakabukas ang lock ng switch box. May gasgas at talatang pinilit yung buksan. Matimis siyang tinignan ni Rafael. Ikaw yung gumawa nito, hindi ba? Hindi nakasagot si Crystal. Maya-maya ay mahina siya nagsalita na halatang guilty. Oo, ako yung nagpatay ng kuryente. Ano magagawa ko kung nagsiselos ako? Anya sa mababang boses, pero may kasama yung pagtatampo. Sinalubong niya mga mata ng binata. Doon na lumabas ang emosyong itinago niya buong araw. Ewan ko ba, pero kasi hindi ko gusto na makita kayong dalawa ni Miss Wendy na nagluluto na parang mag-asawa. Ako dapat yun eh. Ako yung kasama mo kagabi sa kama. Ako yung kahalikan mo. Ako yung inangkin mo. Naputol ang boses niya sa kanapaiyak. Tumahimik si Rafael. Lumapit ito sa kahinawakan na magkabilang balikat ni Crystal. Shh, huwag ka nang umiyak. Mahinang bulong ni Rafael. Niyakap siya nito at hinagod-hagod sa likuran. Unang kita ko pa lang sa'yo dito sa mansyon. Nang binubuhat mo yung gamit ko na hindi ka nagre-reklamo. Alam ko na, ikaw na yung gusto kong pakasalan. Napamulat si Crystal. Ano? Oo, ikaw. Hindi si Wendy, hindi ibang babae. Ikaw lang, Crystal. Ikaw lang babaeng gusto ko. Napaikbi si Crystal sa kaniya kapabalik ang binata. Ako rin naman, sir. I mean, Rafael. Ano ako rin? Unang kita ko rin sa'yo. Talagang halos malaglag yung panty ko dahil dyan sa kagwapuhan at kamatyuhan mo. Napatas ang kilay ni Rafael sa kanapangisi. Talaga? Bakit hindi tuluyan nalaglag? Natawa si Crystal kahit may luhas sa mga mata. Wala kasi akong suot na panty noon. Nagtawanan sila pareho. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng gulo. At saka, dagdag ni Crystal na pinunasan ng luha. Hindi ko akalain na ganun pala kabigat yung mga dala mong bagahe nung dumating ka. Kaso napasubo na ako kaya tinuloy-tuloy ko na. Ngumisa si Rafael saka bumulong sa kanyang tenga. Kaya pala nung may nangyari sa atin doon sa bahay niyo. Tumigil ito saka tinuro ng tingin ang ibabang bahagi ng katawan. Isinubo mo rin to. Namula si Crystal. Nahabatukan niya doon nang wala sa oras si Rafael. Walang iya ka. Anya nakangiti. Pwede bang isubo mo ulit to? Request ng binata pero umirap lamang si Crystal. Humulokip-kip ang dalaga saka tinignan patagilid ng binata. Kung gusto mong kainin ko ulit yan, abay pakasalan mo muna ako. Ano kasi swerte? 4 na beses mo na nga akong inangkin kagabi tapos ngayon hihingi ka pa ng libre. Hindi nagdalawang isip si Rafael. Hinila niya si Crystal at niyakap na mahigpit.
Oo, pakakasalan kita. Bukas sa weekend, ngayon kung pwede. At ayun na nga, isang linggo lang ang lumipas. Ikinasal sila doon sa hardin ng mansyon sa Isla Verde. Simple lang na handaan pero masaya. Naroon ang nanay ni Crystal na umiiyak sa tuwa. Naroon din si Rosana na ina ni Rafael. Sa unay masungit ang ginang, pero na makita kung paano alagaan ni Crystal si Rafael ay lumambot din ang puso. Magkasandong magkasunduri na magbalae. Ang dating mahirap na nanay ni Crystal, ngayon ay mamahaling bags at puro alas na rin ang makasabit sa katawan. Bigay lamang naman yon lahat ni Rosana dahil BFF na silang dalawa. At si Crystal, mula sa pagiging maid, naging Mrs. Castillo na. Isang taon na lumipas, mabilis pero punong-puno ng saya. Hindi na siya yung dating Crystal na nagtatago sa kusina. Dahil ngayon, naka-blazer siya at naka-high heels. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa sa boardroom ng Castillo Group. Title niya, COO or Chief Operating Officer ng Castillo Foundation. So sa quarter na to, nakapagpaabot tayo ng tulong sa 12,000 na pamilya. Sabi niya sa meeting, kalmado matatag. Hanang si Rafael, kinikilig pa rin sa kanya sa kabilang dulo ng mesa. Pagkatapos ng meeting ay sumunod si Rafael sa office niya. Sinara nitong pinto at niyakap si Crystal mula sa likod. Proud na proud ako sa iyo, Mrs. Castillo. Bulong ni Rafael sa tenga niya. Wala naman ako dito kung hindi dahil sa iyo. Salamat sa pagtitiwala mo kahit maid lang ako. Sagot ni Crystal. Hindi ka kailanman naging maid lang. Asawa kita, partner kita sa lahat ng bagay. Ngumiti si Crystal saka hinawakan ng medyo umbok ng tiyan. 3 buwan na siyang puntis. Rafael, tawag niya. May sasabihin ako. Kinabahang napatitig sa kanyang asawa. Ano nangyari? May problema ba sa foundation? Umiling si Crystal sabay inabot ang ultrasound. Napamulat si Rafael. Buntis ang asawa niya at may nakasulat, Baby Girl Castillo, 12 weeks. Ilang segundo bago nakapagsalita si Rafael, bigla itong lumuhod sa kahinalikan ng tiyan ni Crystal. Napaiyak doon ang gwapo niyang asawa. Yes, magiging tatay na ako. Excited itong sigaw. Kinarga siya nito saka siya pinupog ng halik sa mukha. Walang pagsidla ng tuwa ng mami ni Rafael. Bumili na ito ng sandamakmak na damit ng baby. Kailangan pink, kailangan branded. Sabi nito isang araw habang nagsishopping na naman. Mami, kahit ano basta komportable si baby. Sagot ni Crystal. Araw-araw namang nasa mansyon ang nanay niyang si Carmina. Tagaluto, tagabantay, taga-suporta, at tagasama rin minsan kay Rosana sa pag-shopping. Anak, hindi ko akalain na ganito yung buhay mo ngayon. Sabi ng nanay niya minsan. Nay, si Rafael yung dahilan, pero ikaw yung nagturo sa akin maging matapang. Sagot ni Crystal. Wala na si Wendy. Umalis na ito ng bansa para raw mag-move on. Paminsan-minsan ay nagpapadala pa rin ng mensahe kay Rosana pero dead man na. First anniversary nang bumalik sila sa Isla Verde, sa kubo kung saan nagsimula ang lahat. Pero this time, may dala silang picnic basket na puno ng masasarap na pagkain. May dala silang kumot na king size at dala rin nila ang isang pangako. Nakaupo sila sa damuhan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Crystal habang ang isang kamay naman ay nasa maumbok niyang tiyan. Alam mo, sabi ni Rafael, kung tatanungin ulit ako ngayon kung gusto ba kitang pakasalan, sasagot pa rin ako ng oo. 1,000,000 beses na oo. Tumawa si Crystal saka sumandal sa balikat ni Rafael. Ako rin, kung ibabalik ang unang araw na nagkakilala tayo, hindi pa rin ako magsusuot ng panty. Nakakahiya naman kung malaglag yun sa harapan mo, di ba? Biro niya. Nakangising pinisili siya ni Rafael sa tagiliran. Walang hiya ka talaga. Tahimik silang pinanood ang paglubog ng araw doon. Wala nang ingay, wala nang gulo, wala nang 2x2, at wala na ring kuryenteng pinapatay. Ang meron na lang, silang dalawa, at ang baby nila. Dalang pangakong magmamahalan habang buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!